Praise God. Hallelujah. God is good all the time. And all the time, God is good. Kamusta na kayo, mountain movers? Excited na ba kayo na tayo ay magdiriwang ng ikalimang anibersaryo ngayong darating na March 16? Ipag-pray nyo ang aking pag-uwi na kayo ay aking makapiling upang magdiwang tayo ng kabutihan ng Diyos sa gawaing pinagkatiwala niya sa bawat isa sa atin. Naalala ko noong 2020, nung lahat tayo ay nandyan sapagkat lahat ay lockdown, ang mga ama hindi makapasok sa trabaho, maging ang mga ina na nagtatrabaho, ang mga anak na nag-aaral ay hindi makapasok sa eskwelahan sapagkat lockdown. At diyan naman nagsimula ang kabutihan ng Diyos. Narinig natin ang kanyang salita sa pamamagitan ng mga pagtitipon natin na devotion, may pagtuturo, maawit tayo ng mga papuri at pagsamba sa Panginoon. Napakabilis ng panahon. Ngayon ay magdiriwang tayo ng ika-5 anibersaryo natin diyan sa Mountain Movers. Magsasama-sama tayo at tayo ay magdiriwang, sasamba, magpupuri sa ating Panginoon. At magsasalo-salo tayong pakinggan ang salita ng Diyos, maging ang mga pagkain na ating kakainin, biyaya ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya mag-imbita kayo Mag-imbita kayo ng inyong mga kaklase, kaibigan, kapitbahay. Magdiriwang tayo ng kabutihan ng Diyos sa Mountain Movers celebrating 5th year anniversary. Magpapala ang Diyos. Magbibigay ng kasagutan sa pananalangin natin ang Diyos. At tayo ay makaakaasa na tayo ay kanyang patuloy na bibiyayaan, palalakasin, pagtatagumpayin, at higit sa lahat ay ilalapit niya ang ating buhay sa kanya sa pamamagitan ng ating pananampalataya. At ang pananampalatayang ito ay lumalago sapagkat patuloy nating napapakinggan ang salita ng Diyos. Kaya Mountain Movers, let's celebrate our 5th year anniversary this coming March 16. Make a date at kung kayo ay may mga appointment ay i-cancel nyo na. Tayo ay magdiriwang around 2 p.m. ng hapon ng Sunday ng March 16. Amen? Praise God! At ako ay excited na. At excited na rin akong makita kayo at magkasama-sama tayong muli na binago ng Panginoong Hesukristo. At tayo ay patuloy na mananalangin sa ating anniversary na tayo ay i-lead ng Holy Spirit at biyayaan niya tayo sa ating kalagitnaan at ipanalangin ninyo ang aking pag-uwi diyan at ang mga schedules ko na nag-iintay sa akin para naman sa ganon ay makapaglingkod din tayo sa ating mga kaibigang mga pastor sa iba't ibang mga churches. Sa oras na ito ay nais ko kayong bigyan ng encouragement regarding sa kabutihan ng Diyos sa ating lahat na pagtibayin natin ang ating pananampalataya sa Diyos. Mawala na ang lahat ng bagay sa ating buhay, wag lang ang ating pananampalataya. Sapagkat ang pananampalatayang ito ang nag-uugnay sa atin sa buhay na Diyos. Bagamat hindi natin siya nakikita, pero nandyan lang siya sa ating tabi. Ang pangako niya ay hindi niya tayo iiwan, ipapabayaan man. Ang kanyang mga pangako ay may katuparan sa bawat sandali o panahon ng ating mga buhay.
at tayo ay nag-pray, nananalangin tayo sapagkat ang pananalangin ay nag-aalis ng pangamba, ng pag-aalala o ng pag-aalinlangan sapagkat alam natin na ang Diyos ay sumasagot ng pananalangin. Walang mangyayari sa buhay natin kung tayo ay mag-aalala o mangangamba. Pero kapag tayo ay nagtiwala sa Diyos, makakapanalangin tayo. At kapag tayo ay nanalangin ng nanalangin, mas maraming pananalangin, mas maraming isasagot ang Diyos. Kokonting pananalangin, kokonting pagsagot ang Diyos. Walang pananalangin, walang pananampalataya, walang pagkilos ang Diyos. At wala tayong matatanggap na sagot sa ating pananalangin. Wala tayong matatanggap na sagot sa Diyos sapagkat hindi tayo nakikipag-usap sa Kanya sa pamamagitan ng pananalangin. Kaya lagi tayong manalangin. At ang pananalangin ay nagsisimula sa pananampalataya na ang Diyos na buhay na may gawa ng langit at lupa ay kasama natin kung kaya't kailangan nating isangguni sa Kanya ang lahat ng bagay. Kapag tayo ay nalilito, isangguni natin sa Diyos ang ating kalituhan. Kapag hindi natin alam kung anong gagawin natin, isangguni natin sa Diyos ang mga bagay na hindi natin alam upang bigyan niya tayo ng karunungan, ng katalinuhan, ng wisdom at tiyak na hindi lamang tama ang ating magagawa kung hindi kalooban ng Diyos ang ating magagawa at maluluwalhati ang kanyang dakila at makapangyarihang pangalan. Ang sabi ng Diyos sa kanyang salita, kung kayo ay nagkukulang sa kaalaman at kayo ay nagugulumihanan sa inyong mga isipan, humingi kayo sa Diyos na hindi marunong manumbat. Sa halip ay ibibigay niya sa inyo ang kasagutan sa inyong pananalangin. At kapag kayo ay nagtiwala at nanampalataya sa Kanya, walang mahirap na hindi kayang gawin ng Diyos at ito ay magaganap sa inyong mga buhay. Sapagkat ang lahat ay posible sa Kanyang mga anak na nagtitiwala sa Kanya at nananampalataya. Kaya napakahalaga ng pananampalataya sa salita ng Diyos na ang pananampalatayang ito ay nag-uugnay sa atin sa buhay ng Diyos. Dito tayo nakikipag-ugnayan sa Diyos sa pananampalataya. Kaya ang sabi sa salita ng Diyos, kung tayo ay walang pananampalataya, hindi natin maluluwalhati ang Diyos. Hindi natin siya mapapasaya. Sapagkat ang mga nabubuhay sa pananampalataya ay ang mga bagay na kanyang inaasahan na hindi niya nakikita ay may kasagutan, may katuparan. Nag-materialize ang mga kailangan natin sa ating buhay. Nandyan ang Diyos. Bagamat hindi natin siya nakikita, pero nananampalataya tayo na siya ay nasa sa atin at kasama natin siya at hindi niya tayo pinababayaan. Hindi niya tayo pinababayaan. Nandiyan siya na nagpapalakas, nag-iingat, pumapatnubay, tumutulong, nangangalaga, nag-iingat, at sa ating buhay ay patuloy na sumusubaybay, nagbabantay hanggang sa ating pagtulog sa gabi. Kung kaya tayo ay nakatutulog ng may kapayapaan at muling naimumulat ang ating mga mata sa panibagong umaga na may taglay na lakas at pag-asa sapagkat nandyan ang Diyos para sa atin. Na kapag tayo ay natakot, nandyan siya na nagpapalakas sa atin. Na kapag tayo ay nangamba, nandyan siya na nagbibigay sa atin ng katatagan sa ating puso. Kapag tayo ay nalilito, nandyan siya na nagbibigay ng kapayapaan sa ating isipan, ng katatagan sa ating buhay.
Nandyan siya na nag-iingat sa atin. Kung kaya't anuman ang ating maranasan ay nakapagpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat hindi siya tumitigil ng paggawa ng mabuti sa bawat isa sa atin. Mas maraming mga pagpapala ang Diyos sa ating buhay araw-araw na hindi natin nakikita. Akala lang natin normal lang ang umuwi sa bahay na ligtas. Akala lang natin normal lang ang gumising sa umaga na may buhay namang muli. Hindi natin alam, maraming mga natutulog pero hindi na nagigising. At marami namang gising pero hindi makatulog. Maraming buhay pero punong-puno ng pag-aalala ang kanilang buhay. Punong-puno ng kalituhan ang kanilang isipan. Punong-puno ng stress ang kanilang mga buhay. Pero tayo, sa oras ng stress, nandyan ang Diyos na umaalalay sa atin. Na kapag tayo ay lumapit sa Kanya at inihaing natin sa Kanya ang ating problema, nandyan siya na nagbibigay sa atin ng kagaanan ng kalooban. Nandyan siya na nagmamalasakit sa atin at tayo ay binibigyan niya ng kapayapaan. Nandyan siya upang bigyan niya tayo ng katatagan ng kalooban at ang kanyang salita na nagbibigay sa atin ng gabay na tayo ay magpatuloy sapagkat kahit kailan ay hindi siya nagpapabaya. Sa halip, tinitiyak ng kanyang salita na tayo ay manatili at magtiwala sa Kanya sapagkat kailanman ay hindi niya tayo pababayaan. Nandyan ang Kanyang kapayapaan, pag-iingat, patnubay, pangangalaga, pagtulong, pagbibigay ng kalakasan. Yung makasama lang natin ang ating pamilya sa buong maghapon na iningatan ng Diyos at pinatnubayan niya, yun lamang nakatutulog tayo ng may kapayapaan at muling gumigising ng may kalakasan ay marami ng pagpapala ang Diyos na sa atin ay binigay. Kaya hindi tumitigil ang isang Kristiyano, ang tunay na anak ng Diyos sa pagpapasalamat sa Kanya, sa pagpupuri sa Kanya, sa pagbibigay ng karangalan sa Kanya sa pamamagitan ng pamumuhay ayon sa Kanyang kalooban. Pamumuhay bilang isang mabait na Kristiyano na tumutulong sa kanyang kapwa, mabait na anak sa kanyang mga magulang, mabait na magulang sa kanyang mga anak, at isang huwarang ama sa kanyang mga anak at asawa. Huwarang ama sa kanyang kapwa, ama na siya ay halimbawa, na siya ay mabuting ehemplo, na may responsibilidad at may tunay na tungkulin sa kanyang mga anak na ito ay hindi niya pinababayaan. At siya ay mabuting asawa sa kanyang asawa sapagkat ito ay kanyang kinakalinga. Ito ang kanyang team na aabutin sabay-sabay bilang team ang magandang bukas sa pamilya para sa kanyang mga anak at asawa. Kaya ang isang tunay na anak ng Diyos ay pagpapala. Kung ikaw man ay trabahador, pagpapala ka sa iyong mga amo. At kung ikaw man ay amo at ikaw ay may mga trabahador, pagpapala ka sa iyong mga trabahador. Kung ikaw man ay nanay, pagpapala ka sa iyong asawang lalaki. Vice versa. Ganon din naman ang asawang lalaki sa kanyang asawang babae. At ang mga magulang sa kanilang mga anak. At ang mga anak sa kanilang mga magulang. Pagpapala ang bawat isa sapagkat nandyan ang Diyos na pumapagitna sa loob ng pamilya. Pumapagitna sa bawat puso at isip ng isang tunay na anak ng Diyos.
kung kaya't ang kanyang ginagawa ay nagbibigay ng kasiyahan sa puso ng Diyos. Kung ano man ang kanyang iniisip, kung ano man ang kanyang sinasabi, kung ano man ang itinitingin ng kanyang mga mata, kung ano man ang kanyang tinatrabaho o kinikilos, sa lahat ng area ng kanyang buhay ay naluluwalhati ang Diyos at napagpapala ang mga taong nakakakita ng kanyang buhay. Naliliwanagan ang mga nabubuhay sa kadiliman. Kaya nga ang sabi doon sa Matthew chapter 5 verse 16, "Let your light so shine among men, so that they may see your good works and glorify your Father in heaven." Sa ganitong paraan, nagliliwanag ang ating buhay. Kapag tayo ay nabubuhay na ginagawa ang kalooban ng Diyos at naliliwanagan ang mga taong nabubuhay sa kadiliman, nahango sa kasalanan, nahango sa bisyo, nahango sa pagsusugal, sa paglalasing, nahango sa kuriputan, nahango sa katsismisan, nahango sa anumang kasalanan. Sa kabutihan ng Diyos, nagpakilala siya sa atin at nagpahayag ng kanyang kabutihan. At ngayon ay binabago ang ating buhay to be like Jesus. Na mabuhay tayo kagaya ng ipinamuhay ng Panginoong Yesus 2,000 taon nang nakararaan. Bagamat siya'y kinutya, pero siya'y patuloy na nagmahal, umunawa, at pinagpala ang mga tao nung kanyang kapanahunan. Inalipusta siya, pinagdudahan siya, pinaratangan siya, pero hindi siya kailanman gumanti ng masama. Sa halip, ang masama ay dinaig niya ng kabutihan. Kaya ang Panginoong Yesus ay qualified na magligtas sapagkat siya lamang ang hindi nagkasala. Ang sabi sa Hebrews chapter 4 verse 15, Jesus as our great high priest, hallelujah, is our example. He was tempted in every way and yet without sin. He was tempted in every way just as we are, and yet He never committed any sin. Sabi ng Hebrews chapter 4 verse 15. Si Jesucristo bilang ating dakilang saserdote, siya'y tinukso at naranasan niya ang lahat ng uri ng pagsubok at tukso, kagaya natin. Pero kahit kailan ay hindi siya nagkasala. Hindi siya nagkasala. Sa lahat ng kanyang naranasang pagsubok at tukso o hamon sa buhay nung siya'y nabuhay dito sa mundong ito 2,000 taon nang nakararaan, hindi siya kahit na isa na nagkasala. Hindi siya nagkasala kahit kailan. That's why He was really qualified to be our great high priest. At siya ang tumutulong sa atin na huwag magkasala araw-araw. Bagamat may tukso, bagamat may problema, may hamon ng buhay, nananatili tayong nakatuon sa Diyos at nagbibigay sa Kanya ng karangalan. Sapagkat tinutulungan niya tayo na maging kagaya niya, na sa gitna ng tukso, problema o hamon sa buhay, ay manatiling dalisay, manatiling mabait, mabuti, manatiling ginagawa ang kalooban ng Diyos at nagtitiwala sa Kanya. With this, as we become like Jesus, hallelujah, nandyan ang Kanyang pagkilos sa ating buhay. Nandyan ang Kanyang pagpapala sa ating buhay. Nandyan ang Kanyang pagtulong sa bawat isa sa atin, sa bawat segundo ng ating buhay. Maaasahan natin siya.
Pinatatatag niya tayo, pinalalakas niya tayo, pinagtatagumpay niya tayo sa anumang gawa ng masama dito sa mundong ito. Kaya salamat sa Panginoon sapagkat tinuturuan niya tayo maging kagaya niya, na punong-puno ng pag-ibig, punong-puno ng pagtsatsaga, punong-puno ng lakas at katatagan, buong puso nagtitiwala sa Amang sumasalangit bilang anak ng Diyos. Ganon din naman tayo bilang anak ng Diyos na nagtitiwala sa ating Amang sumasalangit. Kasama ang Panginoon, kasama ang ating banal na Espiritu Santo na nagbibigay sa atin ng gabay, tulong, lakas, pag-iingat, pangangalaga, at gumagawa ng himala araw-araw sa ating buhay. Kaya mountain movers, keep on strengthening your faith. Keep on trusting the Lord. Keep on serving the Lord. Keep on praying. Keep on listening to the Word of God. Keep on pleasing the Lord. Hallelujah. Nandyan siya. Siya ang magpapala sa atin. Siya ang mag-iingat sa atin. Siya ang magtatawid sa atin sa katagumpayan. Siya ang merong magandang pangarap sa atin na sinabi niya, "For my plans for you is not to harm you, plans to give you peace and a good future." Ang mga pagsubok sa buhay ay may katapusan. Itong lahat ng ito ay temporary lang. Magtatagumpay tayo sapagkat kasama natin ang Diyos na gumagawa ng himala. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya sa darating na March 16, let's celebrate the goodness of God in our life. Magtipon tayo, itaas natin ang dakilang pangalan ng Panginoon. Hallelujah. At pasalamatan natin siya. Kaya tayong lahat, mountain movers, we have one heart to celebrate the goodness of God in our lives. March 16. Mag-imbita po kayo at tayo magdiriwang. Amen? Praise God, praise God, praise God. Tayo ay manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, salamat po sa inyong pangangalaga sa amin araw-araw. Sa aming personal na buhay, maging sa aming pamilya, sa bawat anak nyo under the banner of Mountain Movers. O Diyos, sa pamilyang Sister Jovi at Darlene, sa pamilya ni Sister Sol, ni Jaja, sa pamilya ni Cheryl, ni Nunoy, ni Nanay Irma, sa pamilya ni Jerry, ni Lisa, sa pamilya ni Lucci, ni Edith, ni Gig, sa pamilya ni Des, ni Desbert, sa pamilya, Panginoon, ng bawat isa po sa amin. Maging sa pamilya ko, kay Amel, kay Nining, kay Nunoy, kay Fidel, kay Wengweng, sa pamilya ni Fidel, sa pamilya ni Nunoy, sa anak ni Wengweng. Lord God, hallelujah. Patuloy ka pong pinasasalamatan ng bawat isa sa amin. Patuloy ka pong maluwalhati sa lahat ng aming ginagawa, iniisip, sinasabi, O Diyos. Kumilos ka po, O Diyos, sa aming mga buhay. Iniaalay namin sa iyo ang lahat-lahat. Take over, have your way, let your will be done. At pagpalain niyo po ang aming darating na anniversary, Panginoon, sa 16, O God. Ang bawat isa na maglilingkod sa inyo, O Diyos, maging ang aming mga pagsasalu-saluhan. Maranasan ka po namin sa aming kalagitnaan. Salamat po, Ama, sa inyong kabutihan at katapatan at sa katagumpayang ipinagkaloob mo na, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, niluluwalhati namin ang iyong pangalan, at salamat ngayon pa lamang sa katagumpayan na ipinagkaloob nyo sa bawat isa po sa amin, maging sa iyong mga anak, sa pamilya po ng Mountain Movers. Pinupuri
namin ang iyong pangalan. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa pagkilos ng iyong banal na Espiritu Santo sa aming mga buhay. Tinatanggap po namin ang lahat ng himala ng iyong inilaan sa bawat pamilya. Ito po ang aming dalangin na may katagumpayan sa pangalan ni Jesus at sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu Santo. Tayo pong lahat ay magsabi ng Amen, 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 and Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Glory to God. Mountain movers, God bless you all. See you soon. Bye-bye.